Salamat sa matagumpay na anibersaryo. Anniversary 23 na, no? 23 years na tayo nag-i-exist, 23 years na tayo na sumusunod sa Panginoon. Praise God. Pero matatapos ang lahat ng to, mawala ang iglesia, mawala ang daigdig, mawala ang langit at babaguhin ito ng Panginoon, bagong langit at lupa. Pero ang lahat ng yan ay magsisimula sa atin. Kanina nga, sabi nga ni Pastor, actually, temporary lang naman talaga. Kung bakit, sabi ng Panginoon, huwag niyong mahalin ang daigdig at ang narito. Dahil kung ito'y mamahalin niyo, walang pagmamahal sa inyo ng Panginoon. May mga Kristiyano, nakala nila mahal na lang ang Panginoon, pero yung pala ginagamit lang nilang instrumento ang Diyos. Iba yung ginagamit yung instrumento siya para gumaling ka, o magpagaling ka, para magandang buhay mo, o para maging masaya ka. Huwag niyong gamitin yung instrumento ang Diyos. Ang una niyong gamit, baliktarin natin, magpagamit tayo. Tayo ang instrumento ng Diyos, hindi siyang instrumento natin. Iba kasi yung ginagamit mo ang Panginoon ng instrumento. Kasi kapag wala ng kasiyahan, wala, nagbabackslide ka na. Kapag may trabaho ka na, hindi ka na-attend. Ginamit mo lang siya instrumento. Pag malakas ka na, nakalimutan mo na rin siya. Mabalik ka sa sarili mo. So, instrumento lang ang Diyos, nakakaawa naman ang Panginoon. Pag nabupa lang yung buhay dahil piling mo, pinatawad ka na, nakalimutan mo na rin siya. Ginagawa nating instrumento ang Diyos. Ang gusto niya, tayo maging instrumento niya. Ito ang mangyayari. May blessing mawala, sasambahin mo siya. Kasi nagpapagamit ka eh. Hindi tulad nung ginamit mo lang siya, kapag nandiyan na yung blessing, nakakalimutan nyo na. Iba, di ba? Gumaling ka o hindi, a-attend ka pa rin dito. Kasi nagpapagamit ka sa Diyos. Pero iba yung ginamit mo lang siya, naging masipag ka lang dahil may sakit ka o naghahanap ka ng kagalingan. Pero nung gumaling ka na, ano ka na lang, paminsan-minsan ka na lang dumadalo. Pero kapag ang buhay mo ay pinagagamit mong instrumento sa Diyos, may sakit ka man o wala, nandito ka. Hanggat kaya mo, syempre, hindi may nakahiratay ka. Pag nagpapagamit kayo sa banal na sa Panginoon Diyos, instrumento kayo ng Panginoon. Kahit anong busy nyo, nandito kayo. Pero ginamit nyo lang siyang instrumento dahil may tinatarget kayong trabaho, may tinatarget kayong pagpapala, pero kapag nandyan na, wala na rito. Paminsan-minsan na lang, kung kailan na lang bakante. Pero kapag nagpapagamit kayo, mayroong pagpapala, busy man kayo o hindi, nandito kayo. Kasi nagpapagamit kayo. Kaya iba yung wag natin gagamitin ang Diyos as instrument of our blessings. Magpagamit tayo sa Panginoon. Iba talaga. Kasi kapag nagpapagamit tayo sa Panginoon, may blessing o wala, nandito kayo. Yan ang kaibahan nun. Kaya akala nila Kristiyano na sila, yung palang ginagamit lang nila ang Panginoon. Gusto lang nila magkaroon ng kapangyarihan, ng kapayapaan, ng seguridad, ng kaibigan, ng kasiyahan. Pero kapag bumabaligtad na ang expectation nila, naglalaylaw, humihinto. Pero kapag kayo nagpapagamit sa Panginoon, hindi nyo iniisip yon. Mawalan kayo o hindi, malugi man kayo o kumikita, nabibisi man kayo o hindi nabibisi. Talagang ang struggle nyo ay magpagamit. Isa sa mga pagpapagamit natin sa Panginoon dito sa church. Kasi ang unang ginagamit sa inyo, you are encouraging the members, mga anak ng Diyos. Ikayo ang ginagamit ng Diyos.
Kaya ang una talagang obligasyon natin, follow His commission. Yun ang obligasyon natin. Hindi yung kaligtasan na ginawa niya na. Bagamat yan ay talagang dapat nating i-celebrate, ikatuwa. Pero bago siya umakyat sa langit, ang pinakamahalaga sa kanya, sabi niya, huwag kayo munang umalis diyan. Hintayin yung kapangyarihan ng Diyos. So, binigyan pa tayo ng kapangyarihan, meaning katuwang, kasama, hindi kayo nag-iisa. Pag bumaba sa inyo ang banal na Espiritu, kayo'y magiging saksi ko. That is the most important kay Jesus bago siya umakyat. Sa lahat ng bagay na iniisip ng tao bago siya mamatay o bago siya umalis o bago siya, alam niyang hindi na malayo, matagal pa siyang bumalik, ay yung pinaka-importante sa puso niya ang sasabihin sa kanyang mahal sa buhay. Palusog ka, ingatan mo sarili mo, di ba? Yun yung pinakamalapit at pinakamahalaga sa puso natin. Hindi pag mag-aaral ka mabuti, hindi yun. Hindi kaya yung pinakamahalaga sa kanya, kalusugan, ingatan. Ganon din ang Panginoon Jesus. Actually, sumabat pa nga yung mga babasahin natin. Sumabat pa nga yung mga disipulo. Yung puso nila, iba sa puso ni Jesus. Nung nagpakita na si Jesus at siya ay maluwalhati na muling nabuhay at nakita nila kakaibang anyo niya, ibang pagkatao niya. Alam niyo ang tanong niya ng mga disipulo, Panginoon, ibabalik niyo ba ang kapangyarihan, ang kaharian ng Israel? Dito pa rin sa daigdig. Ang sabi nila, Lord, gagawin niyo po ulibang makapangyarihan ng Israel. Ibabalik niyo ba ang kaharian ni David na sikat, na ito ay nangunguna, ito ay dominante sa buong Middle East? Sabi ng Panginoon, nasa Panginoon ang lahat ng panahon kung kailan yan mangyayari. Pero, sabi ni Jesus, kayo'y magiging saksi ko. Yung si iba At kay Jesus, ang nasa isip niya, kayo'y magiging saksi ko, gagamitin ko kayo. Huwag niyo munang hintay kung paano kayo magiging maginhawa, makapangyarihan, dominante, nangunguna. Hindi yan, nasa Panginoon yan. Alam na ng Diyos yan. Pero ang gusto ko, maging saksi kayo. Sa mga disipulo, kaya sila nasunod ng sunod, alam niyo ang kanilang iniisip, maging makapangyarihan. Kasi si Jesus, alam nila magiging makapangyarihan, mamumuno. Pero kay Jesus, ang nasa isip niya, paggamit kayo. Huwag niyo akong gamitin. Huwag niyo lang akong gamitin para sa inyong kapakanan. Magpagamit muna kayo. Kaya iba yung ginagamit ng Diyos. Kaya lang lumalapit sa Diyos kasi may kailangan. Iba yung nagpapagamit sa Diyos kasi lumalapit kayo sa Diyos, hindi sa kailangan nyo. Lumalapit kayo sa Diyos kasi gusto nyong ipagamit ang inyong buhay sa Kanya. Alam nyo, sa kamay niya, kayo'y ligtas. Alam nyo na sa kamay niya, kayo ay bibigyan ng mga bagay na kailangan nyo upang maging testimony. Alam nyo na sa kamay niya, hindi kayo malulugi. Hindi kayo mawawalan. Kaya, alisin po natin na kailangan natin ang Diyos. Hindi po. Kailangan nyo lang kasi talagang kailangan nyo lang sa buhay dito. Ang importante, magpagamit tayo sa Diyos. At siya nang bahala sa mga kailangan natin. Siya na. Nasa Panginoon yan kung kailan kayo pagagalingin. Nasa Panginoon yan kung kailan kayo itataas ng Panginoon. Nasa inyo, Panginoon yan kung kailan kayo magiging maginhawa sa buhay. Pero sabi niya, pagamit muna kayo. Huwag niyo akong gagamitin. Pagamit muna kayo. And that is the meaning of the Great Commission. Wala dito yung the Great Commission pero tinatakan lang nila ng Great Commission. Pero actually, pag sinabing commission, tinatalaga kayo. Binibigyan kayo ng duty. Yan ang commission. And our title now is the Great Commission. Ano ba yung Great Commission natin? Maging halimbawa kayo. Kayo ay gagamitin ng Diyos para ipalaganap pa ang Kanyang salita at ang Kanyang kaligtasan.
Wala dito yung isang nagkakasal eh. Gusto kong sabihin to, sana makaabot sa kanya. Nasaktan ako talaga, nasaktan ako. May nagsalita. Sinabi, oo, ganun. Yung ating negosyo. Tinanong ko, anong negosyo nyo? Yung pagkakasal. Nagulintang ako, hindi ko natuwa, pero sila nagtawanan. Hindi negosyo ang pagkakasal. Look at it as a ministry. Nasaktan ako. Nagkakasal lang ba kayo para kayo gusto makakuha? No, it's not. Meron o wala, magkakasal ako. Libre o may bayad, magkakasal ako. The primary reason kaya gusto ko magkasal, napapatanggap ko sila sa Panginoon. Napapatanggap ko talaga. Kaya nga nung minsan, nagpa-seminar ako, let us make wedding as a ministry. Ministry to eh. Last ministry na nga eh. Kasi sabi niya, bago ako dumating, lahat ay magkakainan. Magkakaroon ng, magsisikain tulad ng pagdating ng Panginoon Diyos. Sa panahon ni Noah, sila nagkakainan at nag-aasawa at binibigay sa pag-aasawa. Yun yung sign. Yun ang sign. Hindi ko ano nang tinuturo na last days. Isa sa mga sign talaga, tayo'y mapayapa, maayos, kumakain. Kaya nga sabi nila, maubos daw ang mga isda. Dumadami pa isda, natututo silang mag-culture. Magsawa ka sa tilapia, magsawa ka sa mga isda dyan na pwedeng paramihin. 70s, 80s, yun ang kanilang prediction. Kasi maubos daw mga isda. Pero lahat pala ng makakain natin, dumadami. Dumadami manok. Dumadami baboy, dumadami. Hindi kayo pababayaan talagang pagkain. At sa lahat ng mga institusyon, alam niyo, pinakamarami, hindi ang bangko, hindi ang mga machine shop, hindi lahat yan. Alam, pinakamarami, dumaan kayo dyan sa Barte. Dumaan kayo dyan sa Barte. Kainan. Di ba dati, ilan lang kainan dyan? Ngayon, dikit-dikit na. Sa Moroto, kaliwat kanan, mamasyal ka dyan kung saan kakakain. Puro kainan. Kasi these are the signs that God will return. At isa sa mga yung pag-aasawa, yung pagkakasal. Ngayon, minamahalaga na nila ang kasal. Ngayon, ginagawa nila mabongga ang kasal. Pinagaganda ang kasal. Kaya ang dami ngayon naghahanap ng mga kasalan. Kasi nga, it is once in a lifetime lang kaya pinagaganda nila. Kaya nag-benefit na rin kami. No? May internet, natatawagan kami. Kung walang internet, hindi kami matatawagan. At ang bilis na ng travel, may mga skyway na, no? Lahat ng yan. Because these are the last days. Ang sign ay isa yung talagang maraming mag-aasawa at binibigay sa pag-aasawa. Kaya it is not negosyo. Pakisabi hindi to negosyo. Ikwento mo. This is the last huling pagkakataon na may share ang salita ng Diyos. Hanggat maaari, kahit basta't may pagtitipon, i-share natin ang salita ng Diyos. At pinatatanggap talaga. At marami ang natutuwa, marami nakakilala sa Panginoon, marami ang nare-realize nila ang kahalagahan ng Diyos. Kasi sa kasal, nagkakasal yung iba, tungkol lang sa mag-asawa, sa pagpapatawaran, idamay natin, isama natin, introduce natin ang Diyos, kung sino siya sa pag-aasawa. No? Kaya ito'y ministry, this is the last days, ito ang sign. Kaya sabi ng Panginoon, maging patotoo kayo. I-share nyo ang kaligtasan. I-share nyo ang salita ng Diyos. Hello? Amen. Last days na. Yung sinasabi nilang katapusan ng mundo, huwag mo nang hintayin yung matatapos ang mundo. Matatapos ang mundo nyo kapag ikaw ay kinuha na ng Panginoon. Tapos na yun. Kaya huwag nyo nang hintayin yung mga last days. Kasi anytime last day mo na yun. Kaya magpagamit kayo sa Panginoon. Kaya dito, mababasa natin, sige basahin nga natin,
Acts 1, chapter 1, 6 to 9. Mahalagang bagay sa Diyos to, Jesus to. Mahalaga to. Kaya pahalagahan nyo rin. Huwag niyong gamitin ang Diyos na instrumento. Baliktarin nyo. Gamitin nyo ang Diyos. Pagpagamit kayo ang buhay nyo na instrumento ng Diyos. So, sabi rito, no? So, when they met together, kasi babasahin ko yung 6, kayo 7, 8, and 9. Ito'y bahagi ng bago umakyat sa langit si Kristo. Sige, babasahin ko. So, when they met together, kasi pinagtipon si Jesus, nagkaroon sila ng meeting. Ano na ako, last day ko na to, magkita-kita tayo, ha? Ibig sabihin, napakalagang araw to. I-red day nyo yan. Kaya nung sila nagkita-kita, when they met together, ito ngayon, siyempre, magsasabi sila ng mga mahalagang bagay sa puso nila. Ang sabi ng mga disipulo, Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel? Yun yung nasa puso nila. Lord, gagawin nyo na ba superpower ang Israel? Tulad ng panahon ni David? Sagutin nyo. Sige, 7. Sagot ni Jesus. Okay, it is His own authority. Huwag niyong pagunahan ng Diyos. Kaya huwag niyong isipin, Lord, kailan kami magkakabahay? Kailan ako gagaling? Lord, magta-tithe ako para lumaki ang aking sweldo, para lumago ang aking negosyo. Huwag niyo namang gawing investment ang tithes. Hindi investment ang tithes, ha? Obligasyon yan. Lord, maglilingkod ako para lahat ng bagay na gawin ko ay matagumpay. Para magkaroon ako ng maraming tagasunod. Hindi na sa Panginoon yan. It is His own authority kung kailan kayo pagpapalain, kung kailan kayo pagagalingin, kung ngayon, yes, ngayon, kung bukas, kung matagal, or uti-uti, sa Kanya yan. Walang uniforming gawain ng Diyos. Puro customized. Tandaan nyo. Kung nangyari sa isang tao, hindi na hulog ang mangyayari din sa'yo. Kasi customized lagi ang Diyos. Hindi pakyawan na lahat pare-pareho, uniform. Hindi. Ang Diyos hindi gumagawa ng mga uniforming bagay. Maging sa mga nilalang niya, kita nyo, akala nila evolution, hindi talaga gumagawa ng uniform ng Panginoon. Ang aso, hindi pare-parehong aso, iba-ibang aso. No? May maliit, may malakas tumahol, may malaki, no? Pero pare-pareho silang aso, no? Ang pusa, ganun din. Ang tao, ganun din. Hindi ito product ng evolution. Maging sa ugali natin, iba-iba. Kasi God is creating different creation. Kaya the same way, sa mga circumstances, huwag kayong manggagaya sa circumstansya ng iba. Hintayin nyo ang para sa inyo. Sa Bible school kasi ganun, gaya-gaya eh. Kwentuhan ng mga katagumpay nila sa ministry, katagumpayan ng dami ng members, magkagayahin ko ano yung ginawa. May mga formula pa, hindi ganyan ng Diyos. Wala siyang formula. Hintayin nyo. Kaya nga may devotion. Merong personal communication. Ganon din sa mga buhay nyo, sa magiging asawa nyo, sa magiging trabaho nyo, sa magiging ministry nyo, lahat po yan, iba-iba. Because God is personalized lagi. Personalized. Yun ang maganda sa Panginoon, no? Hindi siya industrialized. Personalized kapag lumikha sa atin. Naghubog sa atin. Personalized. So, it is His own time. Huwag kayo manggaya, huwag kayo mainip. May time para sa inyo. Darating at darating yan. Sige. Kayo naman yata sa 8. 8 na kayo, no? 8. Basahin nyo. Ito yung nasa puso ni Jesus. Ito yung napakahalagang bagay na gusto niyang sabihin bago siya umakyat sa langit. Meeting tayo, ha? Meron akong sasabihin sa inyo. At nung nakita-kita na sila, very expectant sila eh. Lord, magiging hari na ba kayo dito sa Israel? Magiging makapangyarihan na ba kami? Magiging superpower na ba kami? Hindi. Hindi.
Nabigo sila. Natoplak sila. Balang Panginoon sa inyo, meron nang nakalaan para dyan ng Diyos. Hintayin nyo na lang. Pero, bibigyan naman kayo ng kapangyarihan. At itong gusto kong mangyari, ha? Magiging witnesses kayo sa pangyayaring ito. Kasi ang totoo, hindi siya nagpakita ng himala sa mga saserdote. Hindi siya nagpakita ng himala kila Herodes, kila Pilato. Hindi siya nagpakita na siya'y buhay muli. Sa mga taong ayaw maniwala sa kanya, nagpakita lang talaga sa mga, exclusive lang sa mga disipulo. Exclusive lang. Except sa mga sundalo. No? Pero hindi pa rin pininiwalaan. Kaya hindi nila alam talaga kung ano nangyari kay Jesus. Kung talaga siya'y anak ng Diyos, kung siya'y talagang tagapagligtas, hindi alam ng mga saserdote yan, ng mga pariseo. Exclusive lang siya for 40 days and 40 nights nagpakita. Yun ang gusto niya. Kaya walang nakakaalam. Hindi alam ng iba yan, except sa 120, yung nanatili, yung miniting niyan bago siya umakyat. Kaya sabi niya, simula ngayon, gusto ko ipatotoo niyo ito, na ako'y muling nabuhay, na ako ang tagapagligtas, na ako talaga'y sinugo ng Ama. Humayo kayo, turuan sila at maging disipulo ko. Lahat sila. Kahit yung pumako sa akin, kahit yung mga sumibat sa akin, kahit na yung mga nagtakwil sa akin. Kasi hindi nila alam talaga. Hindi siya nagpakita. Kahit sa mga himala, kita nyo, naghihimala siya hindi sa harap ng mga saserdote. Hindi siya naghihimala kahit sa templo. Kadalasan ng himala niya nasa ilang. So walang nakakita. Wala pa nung news reporter. Wala pa nung camera kung paano siya gumawa. Ni wala ng birth certificate. Kaya hindi nila alam na siya pinanganak talaga sa Bethlehem. Kaya hinuskahan siya. Pero ayaw niya talaga rin ipaalam. But this time, sabi niya, bago ako umakyat, kayo na nakatasaksi sa akin, ipatotoo niyo to. You will be my witnesses. Sa kapitbahay niyo, sa mga kalaban ko, sa mga sundalo, sa mga Romano, kahit kanino. Iyan ang mahalaga sa akin. Handa akong magpatawad kahit na yung sumaksak sa akin, kahit na yung pumalo sa akin, kahit yung sumampal sa akin, handa ko silang patawarin. Ibalita niyo sa kanila to. You will be witnesses. Maging witnesses kayo kung paano kayo binago ng Panginoon. Maging witnesses kayo kung paano kayo niligtas ng Panginoon, pinagaling ng Panginoon, binago ang inyong isipan, naliwanagan sa inyong salita. Remember, huwag kayong gaya-gaya ng patotoo. Meron kayong sariling patotoo. Kung paano nyo nasaksihan ang kapangyarihan, kabutihan ng Diyos. At yun ang ating obligasyon, to be witness. So whatever blessing God gave you, hindi siya instrumento, yun ay magagamit nyo magpatotoo. Patotohanan nyo yun. Ikwento nyo yun. Kaya sa akin, ang aking kwento, hindi naman yung mga spiritual na nakita ko ng mga bagay, ng mga supernatural. Hindi ako nakakita ng supernatural. Ang sa akin lang ay speaking tongue talagang naramdaman ko talaga yung pagbabago. There is something boldness na nangyari sa akin. At kung paano ko iniwas ng Panginoon dun sa Zamboanga, lahat ng bagay sa akin ay wala akong mapuntahan hanggang binalik ako sa Bible school. Kasi Bible school student ako, nag-drop ako, ayaw kasi talaga. Binalik ako at bumalik ako rito. Kung paano ko binigyan sa tamang panahon ng himala. Ito himala to eh. Itong building na to, himala to. Bagamat natural, ginamit niya mga bagay na natural, pero I consider it and I saw it that God really worked. It's not mine. Hindi ko ito pinlano. Hindi ko ito pinansya. Hindi ko ito ginawa. Lahat ng ito talaga gawa ng Panginoon. Kaya maluwag sa aking kalooban na sabihin, hindi akin to.
ito ay sa church. Maging ang school, sa church to. Kasi lahat ng ito talaga nakita ko, hindi ko plano. Wala akong plano rito. Siya ang gumawa sa tamang panahon. Hindi ako nangarap, Lord, ngayon, pastor na ako ha, kailangan may charge ako. Bigay niyo sa akin lahat yan. Dahil magpapagamit ako. Magpagamit ka muna ha. Magpagamit ka muna. Huwag kang alentado. Yun ang muna. Huwag mo akong pangunahan. Meron akong panahon para sa'yo. Lahat ng yan. So, nasa Panginoon ang ating buhay. Ang sa atin, wag natin siya gagamiting instrumento, gamitin natin siya. Ang buhay na ito na binigay sa atin at himala na binigay sa atin, ipatotoo natin, we will become instrument. Let us be instrument of God. So, as Christians, our first obligation is to be witnesses. Hello. Witness kayo Alam ba, Kristiyano kayo, ba't ang tamad nyo? Witness kayo ha? Alam ba, Kristiyano kayo, ba't ang yabang nyo? Witness kayo. Alam ba, Kristiyano kayo? Alam ba, mga masisipag kayo sa Panginoon, ba't di kayo ma-attend? Maging witness kayo. Akala ko ba, Kristiyano kayo, ba't ang tataray, ang lulutong nyo magmura? Maging witness tayo sa buhay. Una sa buhay natin. Akala ko ba ang Kristiyano ay pinagpapala, ba't puro utang kayo, baon kayo sa utang? Maging witness tayo. Huwag kayong utang ng umutang. Sa konting bagay, utang kayo. Tisin nyo na lang, hintayin nyo ang grasya ng Panginoon. Kasi hindi tayo nagiging halimbawa. Ako never akong umutang. Kahit nagipit na ako. Hintayin ko na lang talagang grasya ng Panginoon. Ayaw kasing maging katitisuran at nakakahiya mangutang. Utang ng utang. Kasi may biyaya namang Panginoon. Kung may sweldo kayo, hintayin nyo na lang yung sweldo nyo. Maging halimbawa tayo sa ating buhay. At ito, masakit. Magbayad naman kayo ng utang. Nagiging naman tayo, nagiging katitisuran pa rin tayo. Let us be witnesses. Di baling wala, di baling walang panghanda, walang panregalo, di baling walang pangbahay, di baling basta wag lang tayo maging katisuran. Pagpapalain kayo ng Panginoon. Akala ko ba nananampalataya kayo, ba't di kayo mananampalataya? Uno niyang tao. Let us be witness. And in our words, mag-share tayo. Kung may alam din naman kayo salita ng Diyos, i-share nyo, mag-encourage kayo. Minsan, binibigyan tayo ng problema. Yung pala, yun yung problema na mai-share mo sa iba. Minsan, meron kayong mga suliranin. Yung pala, yung mga kakausapin nyo, the same suliranin, ang sarap mag-share kasi napatutuon nyo, napapatunayan nyo. Kaya welcome sometimes yung mga problema, mga suliranin. Those are teachers. Those are teaching. Those are lesson. Huwag niyong hayaan ang pagtuturo sa inyo ng Panginoon ang mag-lapse. Teaching yon, lesson yon. And by a purpose. Our purpose is to be example, hindi magpayaman. Hindi para maging dominante. Para hindi maging sikat. Masakit, nasasaktan ako kapag ministry, kapag narinig ko talaga, inuuna ang tungkol sa kamunduhan. Ang laging sinishare yung, ang ganda nung ni pastor, naka-Lamborghini, sa ibang bansa, mga pastors, ginagalang, talagang halos sambahin. Si Kibuloy, halos sambahin. Sa mga churches sa tawag nyon, sa Korea, kailangan ng pastor, siya ang pinakamagandang sasakyan. Hindi naman maganda yon. Babalik ka na naman sa kamunduhan. Alam nyo, totoo yung vision ni pastor. Natatandaan niya yung vision niya. Nakita niya yung umaangat yung mga tao. Yung pala, salamin pala yung inaapakan nila. Habang umaangat, lalo silang lumalayo. Nung binaligtad, pababa pala yun.
And that's the meaning of 1 John 2, verse 15 to 17. Pakibasa nga natin. No, di ko talaga maunawaan to. Inisip ko, siyempre, kailangan natin ng pera, kailangan natin ng mga bagay-bagay na ito. Ba't di mo mamahalin? Ba't di mo hanapin? Ba't hindi mo i-strive to get? But the Lord said, wag niyong mamahalin. Minsan yun ang kanilang focus eh. Tingnan niyo, basahin niyo sa 1 John. Ito pala, ang kaibig sabihin nun. 1 John chapter 2 verses 15 to 17. Sige, pakibasa. 1 John chapter 2 verses 15 to 17. Ayan. Do not love the world or anything in the world. Huwag kayo maghangad. Do not covet. Nasa kautusan yun eh. The word covet. Ano hindi ko pa naintindihan na word covet? Hangad pala yun. Ano yung nakalagay doon? Do not covet your neighbor's wife. Do not covet your neighbor's cow. Para yung word na covet, ang word hangad. Huwag niyong hangaan ang kagandahan ng inyong asawa. Huwag niyong ikukumpara ang kagandahan ng asawa niyo sa asawa niyo. Huwag niyong hangarin ang kanyang mga ari-arian. Meaning, pag may nakita kayong mga nasa kapitbahay na mga ganda, huwag niyong hangaan yun. Huwag niyong hangarin yun. Na magkaroon din kayo ng aircon, magkaroon din kayo magandang bahay, malaking bahay. Huwag kayong maghahangad. The word covet is hangad. And it is related to 1 John 2:15. Huwag niyong mahalin ang daigdig. Hintayin niyo na lang kung kailan kayo bibigyan. Basta importante, paggamit muna kayo, humble yourself, and time will come, God will bless you. Bibigyan kayo ng para sa inyo. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. And that is the reason why sa vision na to, totoo to. The more na umaangat kayo dahil yun ang hinahabol nyo, yung blessing, mga pagpapala, kesa talaga maging halimbawa. Tumataas nga kayo, pero sa kabilang dako, sa salamin, kayo'y bumabagsak. Nagiging materialismo. Bumabalik kayo sa pagiging materialismo. Kaya there is a danger, yung prosperity. Maganda, prosperity. Actually, madalas ako mag-share ng prosperity noon eh. Nung ako'y marami pang pera. Kasi talaga umaagos yung pera ko noon eh. Hanggang ngayon din naman, bumalik. Pero huwag niyo ako utangan, ha? May panahon kayo bibigyan ng Panginoon. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Kasi gusto niya talaga personalized. Paggamit nyo ang buhay nyo, hindi yung gagamitin nyo ang Diyos para gumanda ang inyong buhay. Baliktad. Paggamit muna tayo sa Diyos. Di ba magkautang-utang muna basta't ito'y ginagamit mo sa Panginoon? Di ba kayo ay magkahirap-hirap basta't ginagamit niyo sa Panginoon? Di ba kayo ay magpagod-pagod maubos ang inyong oras basta't ginagamit niyo sa Panginoon? Kasi ibabalik yan ng Panginoon. Binabalik naman. Kaya hindi ako natatakot kahit ang laki ng utang ng school sa akin. Babalik din niya ng Panginoon. Hindi naman sa pagmamalaki. Hindi naman sa pagmamalaki. Ang dami ko nang ginastos sa school. Ang dami ko nang ginastos sa church. Pero I don't care. Kasi ang maganda, ginagamit iyon ng Panginoon. Sa Diyos yun eh. At hindi ko na rin sisingilin. Bahala na ang Panginoon. Sa tamang panahon, ibabalik sa akin ng Diyos yan. Ang importante, ang ganda ni Micaela, ang mga anak ko'y malusog, no? Masaya kami, nakakapasyal-pasyal kami. Yun lang, wala nang ano yun eh, wala nang kabayaran yun eh, di ba? Nagpaplano na kami uli, di ba? Yung kasiyahan lang sa pamilya, isang kabayaran ng malaki sa akin. Kesa naman dami-dami mong pera pero kayo hindi nagkikibuan sa bahay, hindi mo alam kung ano nangyari sa anak mo. Masaya na, isang kayamanan talaga yan. Praise God. At sa lahat ng travel mo, ikaw ay ligtas. Na halos muntik-muntik ka ng madisgrasya. Nagkabali-bali na nga aking daliri, pero hindi naman ako nadisgrasya ng lubusan. Pag-iingat. Yung palang bawing-bawi na rin ako. Maraming ginawa sa akin ng Panginoon talaga. Nakita ko pag-iingat niya, himala niya. Na halos panggana kami ng
taxi, buti na lang nakaiwas ako, praise God. Kaysa naman gumastos ako sa ospital uli. Pagtag ko, nasa harap ko na pala. Buti na lang, bigla na lang talagang napaiwas. Parang may anghel talagang umiwas sa akin. Siya rin bigla na lang nagulat, nagkaharapan na pala kami. Malapit na, malapit ko na mabangga yung yung AUB. Ay, AUB ba yun? Yung mga high A's. Muntik na kami magsalpukan. Buti na lang nagkaiwasan pa kami. Yun pa lang, bawi na ako sa utang dito. Inaari ko ng Lord, bayad na, okay na. Niligtas niyo ako. Kaysa naman ako ma-hospital. Hindi ako makahinga noon sa takot ko. Kasi hindi ko alam, nung napapaano na pala kami, sa gabi, sa may Antipolo, may mga curb dyan. Hindi ko alam na lumalagpas na pala ako sa linya ng gitna. Muntik na kami magkasalpukan. Binabalian na naman ako kung saan. Kasama ko pa si Michael, si Malen. Yung palang bawi na ako. Okay na. Praise God. Kaya ang Diyos kumikilos sa inyo sa tamang panahon. Huwag niyong hangarin. Huwag kayong maghangad. Remember, isa sa mga kautosan ng Diyos, the word kubet. The word, if you will find the meaning of that, hangad. Huwag kayong maghangad. Huwag kayong maghangad ng magandang bagay dito sa daigdig. Huwag kayong maghangad ng mga magandang bagay sa kapitbahay nyo. Huwag kayong maghangad ng... The word kubet is meaning is hangad. Hangarin. Nasain. Gustuhin. Kaya sa taong mapaghangad, kaya sabi ko nga sa inyo mangarap kayo sa Panginoon. Huwag kayong mangarap para sa sarili nyo. Pag nangarap kayo para sa sarili nyo, hangad pa rin yan. Pangarapan nyo muna ang Panginoon. Paggamit kayo sa Panginoon. At siya ang mangangarap sa inyo. Garantisado kasi nasubukan ko na. So, paggamit kayo in word, in purpose. Sa purpose, yun nga. Mangarap kayo sa Panginoon. Purpose nyo ay magpagamit. So, let our life be instrument of God. Not God as our instrument to our life. Ngayon kasi may mga teaching na baliktad Binibigyan kayo ng mga feeling na ako'y anak ng Diyos. Lahat magagawa ko. No, you are not you. Maligtad yan. Ginagamit mo lang ang Diyos. Magpagamit ka. Kung ikaw magpapagamit, magiging humble ka. You do not think of the power. You do not think of being successful. Kasi alam mo, na may panahon ka na ikaw magiging successful, nagagamitin ka ng Diyos sa kapangyarihan, and that is the difference. Kaya ngayon may mga danger sa mga pagtuturo ng mga prosperity. Danger, I do not say na wrong. I do not say wrong. Danger. Magiging makasarili kayo. Magiging instrumento ninyo lang ang Diyos. Instead na kayo instrumento ng Diyos. So let our life be instruments of God. Not God as our instrument to our life. Huwag niyong gagamitin ng Diyos. Kaya, ito rin nasa puso ko. Sabihin ko lang na ako'y iyo, Panginoon. Pero hindi ko masabi, kayo'y akin. Sino ba siya para maging akin siya? Hindi ko na masabi yun. Dati rin sinasabi, Lord, ikaw ay akin. No, you cannot do that. Hindi yun ang Diyos. May sarili siyang disposisyon. May sarili siyang isipan. May sarili siyang panahon. Remember, yung binasa natin, it is in His time. Hindi niyo ang Diyos, pero kayo ay sa Diyos. You are the instrument of God. So there is a big difference between you are using God as an instrument to your life kesa sa let your life be an instrument to God. Sino gusto magpagamit sa Diyos? This time, ang buhay nyo ay instrumento ng Diyos. Huwag niyong gamitin ang Diyos as instrument. Kayo ang instrumento ng Diyos. Sino gusto magsabi na, Lord, let this life be an instrument? Magsitayo. Sige po. Gamitin yung instrumento, ang katawang ito. Ang buhay na to, ang kaluluwa na to. Let us be instrument to God. Let us be instrument to God.
Do not use God as your instrument to your life. Hindi siya instrumento. Instrumento para linisin kayo. Instrumento para patawarin kayo. Instrumento para maging maayos ang buhay nyo. Instrumento, no. Unahin muna natin na tayo maging instrumento and everything will follow. Everything will follow. Magugulat na lang kayo, iba yung paraan niya. Tama siya. Tama ang lahat ng paraan niya para sa buhay nyo. Hindi yung plano nyo, hindi yung gusto nyo. Tama siya. Siya nakakaalam para sa atin. Lord God, these are the souls willing, Lord God, to be instrument of your life, of your power, of your word, of your salvation. Lord, gamitin niyo ang bawat isa maging instrumento. Lord, patawarin niyo kami kung kami, Panginoon, unknowingly, unsubconscious, in our subconscious, na hindi namin alam, Panginoon, na kayo lang pala ginagamit namin sa buhay namin. Patawad, Panginoon. But this time, oh God, hindi ang gusto namin, hindi ang plano namin ang dapat masunod. Ang buhay na to, ang kaluluwa na to, ang isipang ito ay pagagamit namin sa inyo. Sa lahat ng gustong magpagamit sa Panginoon, taas nyo rin po ang Panginoong mga kamay. At bilang tanda na gusto nyo magpagamit sa Diyos, taas nyo ang inyong mga kamay. Lord, we surrender all. Sinosurrender po namin ang aming naisin, ang aming pangarap, ang aming plano sa inyo. Lord God, at alam namin, Panginoon, sa pagsosurrender na ito, napakinggan nyo na at tanggapin nyo, Lord God, ang aming abang kaluluwa, Panginoon. Dahil alam namin, O God, sa inyo ay mabuti. Sa inyo ay may kaligtasan. Sa inyo, Panginoon, ay may kasiguruhan. At sa inyo, Panginoon, ay may katagumpayan. Kaya naman, ibaba nyo sa bawat isa ang inyong presensya. At i-assure, Panginoon, na sila'y sasamahan nyo. Pagtatagumpay nyo, pagpapalain sa lahat ng bagay. At pakatatagpuin ang kanilang pangailangan. Sa pangalan ni Jesus, gamitin kayo ng Panginoon sa kanyang kalwalhatian. Amen. Amen.